Okay, let's go na tayo mga my dear Libra. Hello my dear Libra. Napakaraming nag-request nitong reading na ito my dear. 2025 tarot reading, general reading, or yung mas kilala pa nga my dear sa 2025 prediction. Pero ayokong gamitin yung 2025 prediction, mas gusto ko siyang tawagin as 2025 tarot reading or tarot gabay, my dear, for 2025. Okay? So, ready ka na ba, my dear Libra? Silipin na natin, my dear, ang iyong 2025. Okay? So, umpisa natin, my dear, ang reading mo sa pagkuha ng apat na baraha, my dear Libra. Ang tinatawag ko, my dear, na base card. Dapat lagi tayong may base card, my dear. Okay? So, apat na baraha, my dear. Unang baraha, my dear, kakatawan sa energy ng iyong love or LOVE. Okay? Pangalawa, my dear, is kakatawan naman sa iyong energy ng career. Pangatlong card is kakatawan sa first half ng taon. That is from January to June 2024, mga my dear Libra. And pang-apat na card naman, my dear, is kakatawan naman, my dear, sa second half ng taon, which is from July to December. Okay? So, let's start na tayo, mga my dear Libra, 2025 tarot reading or tarot gabay. Okay, my dear Libra? Tingnan natin, my dear, napakaraming nag-request nito. Napakarami. So, sana yung mga nag-request ay nanunood. Dahil pag hindi ka nanunood talaga, pipitikin ko ang iyong ano. Okay. So, let's go na tayo, my dear. And medyo mahaba-haba to, my dear. So, kung meron ka pa mga gagawin, malamang di mo to matapos. Okay? Panoorin mo to kung kailan wala ka nang ginagawa kasi mahaba-haba talaga ito, my dear. Okay? So, let's go na tayo. Kunin na natin ang iyong apat na card kasi si Aquarius, umabot siya ng 30 minutes eh. Oo, umabot siya ng 30 minutes kasi hinimay ko talaga, my dear, yung kanyang mga cards. Talagang pinaliwanag ko talaga. Very, very detailed ko talaga na pinaliwanag. Okay? Energy ng love, my dear Libra. Okay, next natin over here is energy ng career. My dear Libra, energy ng career. Energy ng career. Libra 2025. Okay, chariot, my dear. Nakita ko na, so hindi ko natataob. Meron kang chariot sa career. Energy ng January to June. First half ng taon. Kalahati ng taon. January to June. Tingnan natin, my dear. January to June, Libra. My dear Libra, January to June, energy. Tingnan natin, okay? Dalawa. Dapat isa lang eh. Sige na nga. Lover's card and the Page of Cups. Okay. Yan ang iyong January to June. Okay? Lovers and the Page of Cups. Parang may something dyan sa card na yan mamaya papaliwanag ko. Okay? July to December. May something sa card na yon. July to December, my dear. Energy ng strength card, July to December. Okay? Energy ng iyong love is the Seven of Wands, my dear. Okay? So, sa energy ng love, okay, meron ka dito, my dear, mga kinakailangan paglabanan, my dear. Sabi ko na, there is something sa energy, my dear, ng January to June. Okay. So, dito, my dear, nararamdaman ko na baka meron mga temptasyon sa loob ng love. Okay, my dear. Baka meron mga misunderstanding sa loob ng love. Okay, baka susubukin, my dear, yung love, my dear, sa 2025, my dear. Okay, so, napakainam, my dear, talaga na
open communication. Okay? Open communication. Bakit ko nasabi yun, my dear? Kasi nandito yung lovers natin at saka yung page. Okay? Yung lovers, ayan na tayo sa lovers na naman. Inaharap ko pa talaga sa may, sa may screen. Nakahubot-hubad yung dalawang yan. Nako, mamaya, maano tayo. Nako. Okay? So, my dear, sa energy ng love, meron kang kinakailangan ditong paglabanan, my dear, or parehas kayong magkarelasyon, my dear, meron kayong kinakailangan paglabanan if you're actually in a relationship. Ganun din sa loob ng pamilya, my dear. Huwag kayong magpadala, my dear, sa mga chismis, sa mga kung ano-anong mga intriga, my dear, kasi parang susubukin talaga yung energy ng love. Okay? So, dito tayo, my dear, sa energy ng career. Ayan, you need to be a very fighter, my dear, sa energy ng career. Kung ano yung mga bagay na uumpisahan mo, my dear Libra, ilaban mo talaga siya, my dear, kagaya ng energy ng Chariot. Okay, si Chariot kasi palaban talaga itong card na to. And of course, balance your emotion, my dear, pagdating sa usapin ng career. Dapat hindi nananaig, my dear, ang emosyon. Okay, remember, ang mga katrabaho mo at kung sino man yan ay hindi mo talaga pamilya yan. Okay, sila ay mga katrabaho mo lang. May ganun ako nararamdaman, so kailangan ko siyang sabihin. Okay? Kasi yung iba kasi, magre-resign na sa trabaho kasi namimersonal si ganito, namimersonal si ganyan. Hayaan mo sila, hindi mo naman mga kilala yung mga yan talaga. No? Dito, my dear, July hanggang December, my dear, strength card. This is more on inner strength, my dear. Yung tibay at lakas ng loob, my dear, ay nandito, my dear, from July to December. Pero dito, my dear, sa energy ng ng ating the lovers, nalagyan ko lang ng selenite, ayan. Nakukuha ko dito, my dear, kontrolin mo yung emosyon mo, my dear, from January to July, my dear. Okay, posibleng may kinalaman din to sa temptasyon, my dear, pero parang more in emotion, my dear, ang nakukuha ko dito, my dear. Kinakailangan din, my dear, kung meron mga tensyon na mangyayari from January to June, my dear, pag-usapan talaga siya ng maayos. Wag mag-usap, wag na lang mag-usap, wag na lang magkita pag maiinit ang mga ulo, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito kasi parang may tension akong nakukuha, my dear. Okay? So, ayan na siya, nakita na natin ang ating mga vase card, my dear, for 2025. Let's go na tayo sa individual na buwan ng 2025. January to June. Yung kalahati lang muna tayo, my dear. Okay? So, yung January to June, dito yan, my dear, sa energy ng Page of Cups at saka the Lovers. Okay, yung sinasabi ko na parang aralin mo yung emosyon mo, kontrolin mo yung emosyon mo. Lahat yan, my dear, ay connected dito sa nilagyan ko ng selenite kasi may hubot-hubad. Okay? So, let's go tayo, my dear. Energy ng January 2024. My dear Libra, eto daw. We have here the energy of the Knight of Swords. Very aggressive, my dear, na energy, pasulong. Okay, my dear. Hindi ko ina-advise sa mga araw na to, my dear, na gumawa ka talaga ng mga malalaking mga desisyon, my dear. January, okay? Hindi ko ina-advise. Mas mainam, my dear, kung pag-iisipan mo to, or just in case meron ka mga big plan, my dear, for January, ipagpaliban mo muna siya, my dear. Okay? Pagpaliban mo muna siya, my dear, kasi very aggressive yung energy niya. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Kung meron ka rin mga gustong kausapin, my dear, sa araw na to or sa buwan na ito, my dear, January, it's better, my dear, na wag mong gagawin to pag mainit ang iyong ulo. Okay, pakiramdam ko dito mag-i-start ang tensyon, my dear January. Ano ba yan, my dear Libra? Ano nangyayari sa'yo? Gigigil ako sa'yo. Okay, January, let's go tayo sa energy ng February, my dear. My dear February. February para sa ating mga my dear Libra. February para sa ating mga my dear Libra. We have here the energy of the Four of Cups. Okay, merong issue, my dear. I can feel na parang meron talagang issue. And sabi ko nga kanina, di ba nabanggit ko kanina, kung sa pamilya or kahit sabihin natin sa loob ng relasyon, huwag kayong magpapaniwala sa mga chismis, sa mga issue. Kasi baka ang gusto lang mangyari yan ay magsabong-sabong kayo, mga my dear. So, huwag kayong maniwala dyan. Tingnan mo, my dear, yung energy, my dear, ng ating February. You are so paralyzed dito, my dear. Masyado ka talagang na
kung ano man yung bagay na yun, my dear. Parang meron kasing pressure, my dear, ng January, no? Parang nakukuha ko dyan, parang mag-uumpisa siya sa parang kasayahan or something na doon magkakaroon ng once again, my dear Libra, huwag maniwala sa mga sabi-sabi, huwag maniwala sa mga chismis kasi posibleng gusto lang talaga, kung sino man yung nagpapakalat ng chismis na yan, mamatay ka na. Diba? Kung sino may nagpapakalat ng kung ano man yan na negative energy, my dear Libra, walang magawa sa buhay yan. Kasi tingnan mo, masyado kang apektado. Okay? Parang merong gustong pagsabungin dito, my dear, yun nakikita ko. And, hindi ko siya nakikita, my dear, sa energy ng career. Nakikita ko siya sa energy ng love. Okay? Nakikita ko siya sa energy ng love. And sinabi din naman ng overall energy natin over here, di ko na nga bubuhatin kasi naka-borderless yung dalawang yan, na pag-aralan, my dear, yung emosyon or pag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay, January to June. Pag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay, huwag maniwala sa mga chismis, my dear. Ayan. So, balik tayo, my dear, dito, February, masyado kang focus dun sa issue. Parang may mga issue, my dear, na lalabas, posibleng sa loob ng relasyon or sa loob, my dear, ng pamilya. Pero pakiramdam ko, my dear, hindi naman siya dapat talaga palakihin. Okay, nadadaan naman siya sa magandang pag-uusap, my dear Libra. So, kung meron pagkakataon, pag-usapan talaga. Kung maiinit ang mga ulo, mas maganda na wag na muna mag-usap-usap at maghiwalay-hiwalay na lang muna, my dear. Once again, uulitin ko, wag maniwala sa mga sulsol at sabi-sabi. No, wag maniwala sa mga sulsol at mga sabi-sabi nang galing sa ibang mga tao or kung sino man, my dear. Okay. Next tayo is January, February. Let's go tayo sa energy ng March. Okay. Energy ng March, my dear. Let me see. Ang energy ng Mars. So, the Page of Pentacles, my dear. Okay? Sa energy ng Page, nakukuha ko dito, my dear, na parang meron kang gustong umpisahan. Okay? Meron kang gustong umpisahan. I think dito parang mag-i-start, my dear, yung energy ng career. Okay? Dito ko siya nakikita, my dear, mga around February, na parang meron kang gustong umpisahan. Hindi ko sure kung aalis ka ba, okay? Or, pero meron ka ditong uumpisahan, posibleng business, posibleng trabaho, posibleng pagkakakitaan, my dear. Nakukuha ko rin, my dear, mga around March, my dear, na baka meron ka mga uumpisahan na ipapagawa, meron ka mga uumpisahan na ipapakonstruction, or basta something na meron kang uumpisahan dito, my dear. And nararamdaman ko talaga, March, dito mag-uumpisa, my dear, itong energy ng career. Kasi napakaganda ng energy ng career. Sinasabi lang dito, my dear, na kinakailangan mo maging palaban, my dear, sa kung ano yung mga bagay na uumpisahan mo. You need to believe on yourself na matatapos mo talaga to, my dear, na para sa talaga ito, okay? Ayan, and once again, yun nga, yung tension sa loob ng puso or sa usapin ng love energy, kahit saan man yan nanggagaling, my dear, sa energy man ng pamilya or sa energy ng karelasyon mo or energy ng kaibigan, dapat, my dear, na pag-uusapan yan, wag palalakihin. Hindi maganda, my dear, sa 2025 na pinalalaki yung mga issue, okay? Hindi maganda, lalo na umpisa pa lang ng taon, my dear Libra, meron na mga issue, ay naku, wag mong i-entertain yung mga yan. Okay? Wag mong i-entertain, wag mong pansinin yan. But energy ng March, nakukuha ko, my dear, na meron ka mga umpisahan, may kinalaman sa energy ng iyong career, nakukuha ko dito, meron ka mga ipapagawang parang bahay or parang negosyo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Ayan, posible naman din, my dear, na mag-a-apply ka ng trabaho or mag-start ka ng trabaho. Napakaganda, my dear, ng energy, my dear, ng March. Okay? So, let's go tayo sa energy ng April. Energy ng April is the King of Pentacles. Okay, sa energy ng King of Pentacles, very stable to, my dear. Nararamdaman ko, my dear, na parang meron parating na pera sa'yo, my dear, ng around April. Okay, parang pumapasok, my dear, ang pera sa'yo, my dear, sa araw na to. Kung nag-apply ka, my dear, ng trabaho, my dear, ng March, there's a tendency, my dear, na sahod mo ng April. Tama ba? Tama.
Tama, kasi kung nag-apply ka, my dear, ng March, sasahod ka ng April. Kasi sinasabi, my dear, ng April na medyo marami kang pera dito. Pero posible naman din, my dear, na sa araw na to or sa buwan na to, my dear, meron mga magbabayad, kung meron mga utang, my dear, or baka nakikitaan mo na ng magandang potential, my dear, kung ano man yung bagay na in-start mo, my dear, ng March. Kasi parang ano to nangangamoy pera, my dear, ang April. Okay? Nangangamoy pera, my dear, ang April. Okay? Next, my dear. Next. April, let's go na tayo sa energy ng May. Mayo na tayo. We have here the energy of the Three of Wands. Ayan. Meron din mga travel, my dear, na nakukuha ko, my dear. Posible na baka meron din mga magta-travel sa inyo. And doon na mag-i-start, my dear, yung iyong kapalaran, okay, doon sa ano na yun, kasi this is the Three of Wands. Pero my dear, nakukuha ko dito sa card na to, my dear, na yung mga bagay na parang medyo nagdududa ka o yung mga plano mo, my dear, sa buhay na parang noong una puno-puno ka ng mga pag-aalinlangan, my dear, or puno-puno ka ng mga pagdududa, my dear. Dito, my dear, sa energy ng May, tama ba ako? January, February, March, April, May, my dear, nakikita mo na, my dear, na yes, tama yung ginawa kong desisyon, tama na inumpisahan ko to, di ba, yun na nakukuha ko, my dear. Ayan. And nakukuha ko dito, my dear, dito sa energy ng January at saka February, I think kaya merong naglilingas or parang merong gumagawa ng apoy, my dear. Kasi dinidistract ka niya, my dear, para gawin mo tong mga bagay na to. For example, ito, kagaya nito, meron kang travel line over here, meron kang gustong gawin dito, meron kang gustong umpisahan na bahay, meron kang gustong gawin na business or something. Parang pakiramdam ko, my dear, dinidistract ka, my dear. Dinidistract ka, gumagawa ng gulo, gumagawa ng tension, para yung attention mo, my dear Libra, dun mo i-focus sa gulo na yun at saka dun sa tension na yun, yun ang nakukuha ko, my dear. Pero sad to say, my dear, hindi mo naman siya pinatulan kasi sinasabi dito sa card, my dear, na pinagpatuloy mo, my dear, kung ano yung plano mo talaga o yung mga bagay na gusto mong mangyari. Nagkatagpo nga lang, my dear Libra, na kinakailangan mo talagang pagdaanan talaga tong January at saka itong February kasi hindi naman pwede, my dear, na pagkatapos ng December, diretso na tayo kaagad, my dear, ng March, April at saka May. So pagdadaanan mo talaga itong mga negative na energy na ito, my dear, okay? Pero once again, pag mainit ang ulo, wag makipag-usap, wag idaan sa dahas, wag mong papatulan, my dear Libra, kung meron ng mga tao na ganyan, and wag magpapaniwala sa mga sabi-sabi, okay? So let's go na tayo, my dear, sa energy ng June. Okay, sa energy ng June, we have here the King of Cups. Nararamdaman ko, my dear, nandiyan pa rin, my dear, yung mga panggulo. Pero parang mas, mo na siya, my dear, mas kontrolado mo na, my dear. Mas kontrolado mo na yung iyong emosyon. Mas alam mo na, my dear, na tinitrigger ka kung sino man to or gusto lang talaga gumawa ng issue or gumawa lang talaga ng eksena. Yun ang nakukuha ko, my dear. This is the King of Cups, the very understanding and very loving na card, my dear. Kung makikita mo, my dear, hinahampas siya ng mga alon dyan pero kalmado siya. So, nakukuha ko, my dear, na nandyan pa rin talaga sila. Talagang, meron pa rin talaga mga gumagawa talaga ng eksena. Ang kagandahan lang dito, my dear, is confirm dito na na-overcome mo siya, my dear. Na-overcome mo siya yung kung ano man yung distraction o kung ano man yung tension, my dear, na nangyayari. Once again, my dear, sa love tayo merong tension. Okay? Sa love tayo may tension kasi this is the 7 of Wands. Kung makikita mo dyan, my dear, nasa defense position, my dear, yung ating 7 of Wands sa energy ng love. So, ibig sabihin, my dear, meron talagang gumagawa ng eksena o meron talagang gumagawa ng tensyon, okay? Ayoko naman sabihin, my dear, na walang tensyon sa loob ng love. Posible, my dear, na merong tensyon sa loob ng love. Pero, yung paggawa kasi ng usok or paggawa ng apoy, my dear, na nararamdaman ko, my dear, ito yung typical na parang ayaw mag-move on or parang ayaw na merong maka-move on galing dun sa isang sitwasyon, okay? I hope you're getting my point, okay? So, let's go na tayo, my dear Libra, sa iyong July, okay? Kalahati na tayo. At ang ating energy for this July to December is the Strength card, okay? Tibay at lakas ng loob, my dear. Tingnan natin ang iyong July, my dear. We have here the energy of the King of Sword, okay? Ang napakatalino na King of Sword, my dear. Pero,
konting warning lang ako, my dear, sa King of Swords, ha. Matalino naman to siya, alam naman niya yung ginagawa niya. Pero once again, wala naman akong duda kay King of Swords. Kaso once again, meron mga gumugulo sa paligid. So, kung ito ay mga opinion ng ibang tao, my dear, it's better na wag mo na lang muna masyadong sunurin yun na nakukuha ko. Kasi minsan sa history, my dear, ni King of Swords, di ba, napunta na tayo sa history, nakagawa siya ng kasalanan, my dear, na pinapugutan niya lahat ng ulo, tapos nalaman niya after a few months na wala pala mga kasalanan yung pinapugutan niya ng ulo. So, ang hirap na, my dear, na ibalik yung mga ulo, di ba? So, yun na nakukuha ko lang dito. Pero, I think, my dear, alam na alam mo, my dear, kung ano yung gagawin mo, my dear. And, nararamdaman ko dito, my dear, na yung confidence, to the point na meron tayong King of Cups dito and the King of Swords, dalawang king na magkasunod from June to July. Nararamdaman ko dito, my dear, that you are being guided talaga, my dear, sa kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay, you're very smart, my dear, sa energy ng July. Posible din, my dear, na sa mga araw na to, kung bubuksan mo lang talaga yung iyong intuition, if you will just trust your intuition, hindi ka magpapadala sa nakikita mo at naririnig mo, my dear, kung maniniwala ka lang sa intuition mo, igaguide ka, my dear, ni King of Sword, my dear, para makita din, my dear, yung mga tao na nagsasabi ng totoo sa mga nagsisinungaling. Kasi minsan, my dear, hindi to gumagana. Kasi minsan, nabablinded tayo ng ating mga nakikita. Ay, nakakaawa naman. Ay, ganito. Ay, ganyan. Ay, ganon. So, pero, malakas naman yung energy, my dear. Ayan, strength. Parang sinasabi nga dito, my dear, trust your decision, okay? Huwag kang maniwala sa kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao sa July, bagkos trust your decision. Maniwala ka, my dear, magkaroon ka ng tibay at lakas ng loob, my dear, na kung ano tong gusto mong mangyari ay mangyayari ito. Kasi minsan dito sa mundo natin, it's more on believing on what you want. Maniwala ka lang, my dear, dun sa kung anong gusto mong mangyari at anong gusto mong magawa, my dear, at mangyayari yon. Once again, nandyan pa rin, my dear, yung mga asungot. So, baka ba minsan-minsan bumulong-bulong sa'yo, parang mga bubuyog, di ba, madistract ka, yun lang yon, okay? So, let's go tayo, my dear, sa energy ng August. Energy ng August is the Two of Swords. Yes, my dear. Kung makikita mo si Two of Swords, naka-blindfold siya, naka-cross yung kanyang mga dalawang kamay. Ibig sabihin, my dear, sinabi ko na kanina, huwag kang maniniwala sa mga nakikita mo, sa mga naririnig mo. Dapat gagawa ka ng desisyon base dun sa nararamdaman mo, sa yung intuition, my dear. You need to believe on yourself, my dear. Sinasabi na dito, my dear, sa iyong career. Believe on yourself. Diba? Maging palaban yung energy mo. Hindi porkit sinabi nung kabila, ay, hindi magwo-work yan. Or meron nagsabi sa'yo, ay, hindi maganda yan, Libra. Kahit na ang tagal-tagal mo na siyang pinagplanuhan, my dear Libra, or ang tagal-tagal mo na siyang pinapangarap, ipopostpone mo siya, or ika-cancel mo siya, kasi meron lang isang tao na nagsabi sa'yo, my dear Libra, na, ay, hindi maganda. Ay, hindi yan okay. Dapat, my dear, everything na gagawin mo, my dear, sa 2025, my dear, is gusto mo talaga siya para you are passionate, my dear, dun sa ginagawa mo. And itong mga nararamdaman ko, my dear, na gumagawa ng issue or something, my dear, sa loob ng love or sa loob ng relationship, this is just a form of distraction. Okay? So, balik tayo sa energy ng August. Sinasabi, my dear, sa energy ng August, my dear, na mahalaga to. July to August, actually, my dear, na gumawa ka ng mga desisyon base sa mga kagustuhan mo. Ibig sabihin, gumawa ka, kumilos ka, based on what you want. Base sa kung ano yung gusto mo, my dear Libra, hindi sa kung ano yung mga sabi-sabi ng mga tao, my dear. Okay. Kasi baka bandang huli, my dear, di ba, nagkapagawa ka ng bahay or something, ganyan, sinabi nung kaibigan mo, alam mo, maganda dyan yung pink. Tapos, nailagay na yung pink na pintura or nailagay na yung tiles na pintura. Tapos, sa bandang huli, after a few months, maisip mo, my dear, ay, hindi ko pala gusto ang pink o hindi pala bagay ang pink o hindi pala ako masaya sa pink or something, di ba? So, maganda talaga, my dear, na sa 2025, sinusunod mo talaga, my dear, yung gusto mo. Kung ayaw mo yung haligi ng bahay na nandiyan dyan, wag mong ipalagay yung haligi ng bahay na nandiyan dyan, di ba? Kung ayaw mo yung CR dyan or something, kasi meron ako talaga nararamdaman, my dear, na mga meron pagawa. So, dapat, my dear,
yung gusto mo, my dear, yung mangyayari. Pero, sabi ko nga, my dear, dito sa King of Swords, baka ito din, my dear, yung typical, my dear, na kinakailangan mo rin syempre kumonsult din sa expert, my dear. Kumbaga parang, gusto ko kasi ganito, pero ganyan. Pero sasabihin naman ng engineer, ay hindi pwede dyan, kasi ganito, matutuluan niya ng ganyan. Pero, pwede natin siyang ilagay dito, ganyan. Kasi minsan, my dear, meron tayong mga gusto sa buhay natin na pwede naman siyang mangyari, my dear. Pero minsan, kasi hindi siya pwede kasi, di ba, hindi naman pala siya pwede doon. Basta yun ang nakukuha ko, my dear. Kasi, ano ba, paano ko ba papaliwanag to, my dear Libra? Ang example dito, my dear, is yung parang, balik tayo sa pagpapagawa ng bahay. Nagkapagawa ka ng bahay, my dear, tapos meron kang gusto na design. Gustong-gusto mo yung design na yon, yung layout na yon, yung talagang gustong-gusto mo. Pero pagdating sa engineer, pag nagpa-engineer ka na o nagpa-architect ka na, meron siya mga konting babaguhin. Parang ganon, no? And I think mas maganda naman, my dear, makinig, my dear, sa mga professional kaysa naman dun sa mga nagdudunong-dunungan. Ganon na lang siguro, my dear, yung paliwanag ko dito para hindi ako din mahirapan. Mas okay lang, my dear, na makinig tayo sa mga professional, yung mga nag-aral talaga, my dear, tungkol doon sa isang bagay. Kumpara naman na maniwala tayo, my dear, sa mga kapitbahay lang natin or kung sino lang na nandiyan dyan na hindi naman pinag-aralan kung ano yung bagay na yun. Ay, wag kasi ganyan, kasi sabi sa ganito, ganyan, sabi sa ganun, ganyan, 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 wag ganun. Yun lang siguro, my dear, yung masasabi ko dito, my dear, na okay lang na manghingi tayo ng opinion sa mga tao na parang, mas maganda din siguro, my dear, kung manghingi tayo ng opinion sa mga tao na hindi talaga tayo kilala at all. Kasi para walang judgment, okay, yun na nakukuha ko. Kasi minsan pag mga kakilala na talaga natin, ang dami-daming nasasabi talaga eh. Ang dami-dami talaga mga komento, ang dami-dami mga hanas, ang dami-dami mga eksena, my dear. Pero kung may mga pinag-aralan naman yan, my dear, lalo na kung may mga kinalaman sa mga legal matter, my dear Libra, mas maganda talaga, my dear, kung makikinig talaga tayo dun sa mayroong alam. Ganun na lang, my dear, kasi medyo nahirapan ako, my dear, medyo nag-mix yung energy natin dito sa part na ito, okay? So, let's go na tayo, my dear, sa energy ng September. September, my dear Libra. Diba? Tingnan natin. Okay, wag yan. Gusto ko na uhulog yung card eh. Okay, energy ng September is the energy of the Page of Sword, okay? So, dito, my dear, be careful what you think. Be careful what you wish for. Okay? Nakukuha ko rin dito na, my dear, pag-aralan mo rin yung mga bagay-bagay. Posible, my dear, mga around September, magbuklat-buklat ka ng mga libro, magbasa-basa ka, my dear. Or ito yung araw, my dear, na September, baka magbabalak ka mag-aral or something. Pero itong page na to is more on pag-aaral ang nakukuha ko sa kanya. Parang meron kang kinakailangan pag-aralan. Baka kinakailangan mo mag-research, my dear, then, 'di ba? Kasi itong area na to, my dear, okay naman siya, sinasabi naman dito, my dear, July to December, na tama naman yung iniisip mo, my dear. Pero kinakailangan mo rin parang mag-research, kinakailangan mo rin mag-aral, ganon, and parang kinakailangan mo rin mag-trust sa intuition mo, yung mga ganon na nakukuha ko dito. Pero balik na tayo dito, my dear, sa energy ng September. Meron ka ditong kinakailangan pag-aralan, my dear, related sa iniisip mo, yun na nakukuha ko. Okay. Pagdating dito sa part na to, parang medyo naging komplikado yung reading. Okay? Puro kasi siya, sword. Kung makikita mo, puro sword, puro isip. No? September, October, we have here the energy of the High Priestess. Okay? So, revelation, my dear, katotohanan, dahil nag-aral ka, my dear, ng September, of course, meron ka mga matututunan, okay? So, mahuhuli mo na yung mga, sabi ko nga sa iyo, my dear, kung magta-trust ka lang talaga sa intuition mo, mahuhuli mo talaga, my dear, yung mga nagsisinungaling, yung mga mali yung advice, yung mga ganyan. Ayan, kasi you are being guided, okay? So, November, ayoko kasi patagalin tong reading na to, my dear, kaya may nahulog, 'di ba? Kasi magti 30 minutes na naman tayo, aray ko. We have here the energy of the King of Wands, okay? You are protected, my dear, okay? Sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Next. Okay. 2. High Priestess is number 2. Two of Swords is number 2. January, February, related pa rin to, my dear. Kung ano yung mga malalaman mo dito,
from July to December, my dear, related pa rin dito sa mga unang araw, my dear, ng taon. Okay? So, I think mabubunyag na siya, my dear, kung sino man tong gumagawa. Kasi, this is the Two of Sword, okay? This is the High Priestess, number 2 to sa tarot. And kung titingnan mo, my dear, ang number 2 natin dito is yung ating 4 of Cups. So, kung ano, my dear, yung malalaman mo, my dear, ng August at saka ng October over here, ayan, kasi Justice birthday mo na tong mga araw na to, di ba? September, October yan, di ba? So, Justice na yan, di ba? Ikaw si Justice, Libra. So, ayan na, my dear, mabubunyag na to. Itong kung sino man tong gumagawa ng ano na to, hindi maganda sa'yo or dinidistract ka or ginugulo ka, my dear. Pero you are protected, my dear. You are so protected, sinasabi ng November, sa kung ano man tong negative na energy, my dear. And nakukuha ko dito yung energy ng achievement, my dear, sa lahat ng mga uumpisahan mo, my dear, sa 2025. As long as focus ka lang talaga doon, my dear, at hindi ka magpapa-distract. Ang dami mong kings, my dear. Ang dami mong kings. Okay? Kings. And possibly din, my dear, 2025 is ang area, my dear, na ipinapakita sa iyo, my dear, kung sino yung mga totoo at sino yung mga hindi. Okay? So, December, my dear, energy of work. Ano na to? Production na, my dear. Ayan na, nag-ooperate na. Ayan na. Yung ginagawa mo, my dear, posibleng natitirahan mo na. Kung bahay ito, natitirahan mo na. Kung negosyo to, ayan na, na-start na siya. Kung sa trabaho mo to, my dear, ayan, nakatanggap ka na ng 13-month pay, ayan, meron ka ng mga bonus and everything, or nakita mo na yung mga naipundar mo, mga around December, my dear. Yung ano lang dito, my dear, magtiwala ka lang talaga, my dear. Bottom deck of the card is the Temperance, ayan, my dear. Ayan, magtiwala ka lang talaga, my dear, sa 2025. And magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa buong may kapal, my dear, na yung mga bagay na gusto mong mangyari, my dear, ay mangyayari din siya, my dear. Huwag ka lang talagang magpa-pressure, huwag kang makinig sa mga chismis o mga sabi-sabi sa gilid-gilid. Pero kino-confirm dito, my dear, na yes, makukuha mo siya, my dear. And once again, huwag maging mapagpatol sa mga taong mababa ang IQ. Okay? Kasi gawain lang naman ng mababang IQ yung ganito, yung pagsabong-sabungin yung mga tao na nanahimik yung buhay. Okay? So, my dear Libra, yan ang reading mo para sa yung 2025 or yung tinatawag pa nga nila na 2025 prediction. Pero hindi siya prediction, 2025 reading lang siya, my dear. Okay? So, my dear Libra, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lang, my dear Libra, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos, my dear. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.